So I'm back guys for another adventure here in Puerto Princesa, Palawan. So this tour guys is sponsored by our company Gracel Christian College Foundation. So thank you so much for this another trip. Ayan. So bali pupunta pala kami ng Puerto Princesa, Palawan, which is sa main city proper ng Palawan. So this city is usually known for some limestone cave and mountains, and mas kilala nga siya sa mga underground river. So here pala guys, so for our day 1, pumunta pala kami, nagkaroon muna kami ng city tour here in Puerto Princesa. And one of our first stop here is yung Palawan Wildlife Rescue Conservation Center, or kilala siya dati as Crocodile Farm. So in this area pala guys, makikita natin yung iba't ibang species ng crocodiles, even the other organism na makikita mo dito sa Palawan, like yung bear cat, talking myna, peacock, and also we have the color Nicoba. Ayan. So dito pala guys, pagpasok mo dito, magbabayad ka dito ng 40 pesos for the entrance, and makikita mo kagad yung first nakalagay dito yung crocodile na si Rio. So it's a 60 years old crocodile, a saltwater crocodile. So naka-preserve siya dito sa main entrance ng Crocodile Farm. So pagpasok pa lang natin dito guys, ayan. So meron silang mga introduction na sasabihin, and then meron din silang mga reminders na kailangang sabihin para for the safety din. Ayan, so dito nag-walk na kami dito papunta sa first area ng Crocodile Farm, which is the hatching house po. Ayan, so meron ding reminders again, so bawal magpakain, bawal hawakan, or bawal ilagay yung mga kamay directly to the crocodile. So dito mostly are salt crocodile pala guys. Ayan, so dito nire-remind yung mga tao na 1 meters away. So makikita nyo dito pagpasok pa lang is mayroong mga, parang may mga screen yan. So those screen are used for protection also, para hindi directly so most of crocodiles kasi they are also aggressive. So dito makikita nyo mayroong mga maliliit na mga crocodile, mayroong mga malalaki, and then mostly yung mga age na mga crocodile dito is mostly 3 to 5 years old. Yan. So medyo maliliit pa lang yung mga sizes nila, pero usually yung mga crocodiles, pwede silang mabuhay ng 60 or 70 years, more than that. So, ito yung mga maliliit na mga crocodiles. So, medyo madami sila dito sa hatching area na to. And also, ayan, may mga kita ka malalaki. Ayan. So, mostly they are 3 to 5 years old. So, bali pala guys, yung mga crocodile, ginagamit sila para makagawa ng mga bags, belt, and others pa. So, ginagamit sila mostly. Pero yung mga crocodile na yun, usually, alaga sila. So, hindi sila usually galing sa wildlife. So, kaya pwede silang gawin ng mga ganung bagay. So, bali 3 to 5 years old yung pwedeng gawin as bag and belt po. Ayan. So, after that, pumunta na kami sa next area, which is yung mga concrete cages nila. So, in these concrete cages, ito yung mga malalaking mga crocodile mostly. So, ganun din, meron din silang reminders at bawal din maghulog or maglagay na kung ano-ano dun sa cage nila, para hindi maging aggressive yung mga crocodile natin dito. Also, most of the crocodile here are usually nag-range na siya ng 12 feet to 20 feet na mga crocodile. So, medyo malalaki. So, first nga dito si Makmak, which is yung kanyang laki is 12 feet na. Ayan siya. So, yung most of crocodiles naman dito, medyo behave naman sila, hindi naman sila aggressive. And then also, we have si Mar, which is 14 feet naman yung kanyang laki. Ayan. So, behave naman ng mga crocodile kapag sila ay busog. So, hindi sila totally directly kumakain. And we have Kalayaan, which is 15.9 feet naman yung kanyang laki. So, ganito siya kalaki, diba? So, usually mapapansin nyo yung mga cage nila, may mga water and then concrete na siya, yung matitibay na. And then also, we have Kota here, which is 16.7 yung kanyang laki. Ayan. Ayan. So, din siya. So, timing lang siya dyan. Then, also, we have Surigao. So, si Surigao, guys, ito pala, it's a 16.8 feet na crocodile. So, most of the crocodile here, tahimik naman sila, except for this one. Ayan, si Surigao kasi medyo, parang may, naging aggressive siya after a minute. Ayan. Kasi nga, yung mga crocodiles kasi, medyo sensitive sila sa sounds. So, kaya, ayan. So, nagising ata siya din that time. So, kaya medyo inaangat-angat niya yung ulo niya. So, by the way pala guys, pwede ka pala dito humawak ng mga baby crocs.
Ayan. So, magbabayad ka lang dito ng 60 pesos para mahawakan sila. So, don't worry guys, kasi meron naman mag-guide sa inyo. Ayan. And then, nakatape naman yung mga mouth nila, kaya hindi sila masyado nakakatakot. So, ayan. Nag-try nga pala ako dito guys. So, I pay 60 pesos to hold this crocodile. Ayan. So, natuwa naman din ako. Ayan. So, nung una nakakatakot. And then, medyo skilly pala yung mga body ng mga crocodile. And by the way guys pala, meron tayong 2 species ng crocodile, which is the saltwater crocodile and the freshwater crocodile. Ayan. So, ito yung hawak ko is a saltwater crocodile. So, ayan. So, saglit lang naman siya. Ayan. So, ilalagay nila yung tail ng crocodile doon sa leg mo. And then, hindi naman sila delikado kasi nga may mga tape naman sila. So, they never open their mouth po. So, ayan. So, na-enjoy ko naman yung paghawak daan sa crocodile na yan. After that, pumunta na kami sa Mitras Ranch. Ayan. So, this ranch area, pagmamayari siya ng mayamang tao din dito sa Palawan. So, ayan. So, ito yung pinakabuong area ng Mitras Ranch. Ayan. So, ginawa na siya parang tourist spot here in Palawan. So, medyo marami ding makikita dito like mga pictures and some mga yung mga naka-design nila. Ayan. So, they have different collections also ng mga curb, mga kahoy-kahoy. And then, after that, pumunta na kami sa Baker's Hill to buy some pasalubong. Ayan. So, nakakatuwa dito guys kasi iba't iba yung variation ng hopya. So, dito makakita ka ng choco fudge na hopya and other variation pa ng hopya. Also, dahil Baker's Hill nga siya guys. So, more on tinapay, more on biscuit, and then other pasalubong. So, natuwa naman kami. Yun nga lang, ang tagal lang dito ng service kasi medyo madaming tao nga. Then, after that, hindi na kami nakaikot kasi nga, medyo maulan na. So, yun lang guys. Thank you for another vlog. So, watch our next vlog.